National Youth Commission. Paki-explain kung bakit pati kayo kasali dito sa paglaban ng NPA recruitment. Yes po, Madam Chair. Kami po ay parte ng NTF-ELCAC and sa tingin po namin na parte ito ng mandato ng National Youth Commission dahil lang nire-recruit naman ng mga NPA, hindi naman senior citizens, puro kabataang Pilipino. And naging parte kami dito sa paglaban na ito ng NPA recruitment and in the past 6 years, kasama ang DILG at PNP at mga tropa ng gobyerno, mula 89 guerrilla fronts ng NPA, pipito na lang ngayon. So nawala na yung mga balangay, yung ibang pulutong na NPA. Kaya sa aming pananaw, ang ginagawa ng NPA ngayon, tinututukan yung recruitment ng kabataan sa mga paaralan at komunidad to replenish their ranks. Kaya mandato po namin tutukan rin po ito. Thank you po, NYC Chairman. Lagi ka na lang binabanata ng mga makakaliwang youth leaders eh. Can you enlighten us kung may youth leadership background ka ba bago maging NYC Chairman? Yes po. Bago po ako naging National Youth Commission Chairman, ako po ay ROTC Corps Commander sa UP Diliman, ROTC Officer sa UP Los Baños, CAT Corps Commander rin po sa Los Baños, and naging miyembro rin po ako ng Kabataan Party List at League of Filipino Students sa UP Los Baños. Kaya alam ko po kung paano harapin yung recruitment na sinasabi ko po. Sa issue naman ng red tagging, ano bang pananaw mo bilang NYC Chairman? Sa issue po ng red tagging, sa tingin ko ginawa nating vague yung definition ng red tagging na yan. Kaya naging vague yan kasi hindi natin kinokondena yung mismong mga recruiter, yung mismong mga grupo na napapatayan ng NPA. For example, magbanggit ako ng isa sa aking experience sa National Youth Commission, yung Akbayan party list ni na Senator Risa, binabanatan kami noon for the longest time pero hindi namin sila binabanatan. Bakit? Hindi sila nagpo-produce ng NPA. Walang napapatay na NPA mula sa kanila. So naintindihan namin ang kanilang kalagayan na gusto lamang nilang minsan mag-criticize sa amin sa NYC at sa gobyerno. Pero doon sa mga ibang organisasyon na namamatayan ng NPA, hindi ko kasi isolated eh. Kung 3, 5 lang yung napatay bilang NPA sa grupo nila, baka isolated. Pero kung 10, 50, 100, kalahating libo na ng miyembro nila ang napatay bilang teroristang NPA, tas hindi nila kinokondena kahit kailan, doon nagiging vague yung definition ng red tagging eh. Unless ikondena nila yung kapwa nila miyembro na namatay bilang NPA, magiging kasama natin sila dito sa laban na ito. Pero hanggat hindi nila kinokondena, hindi nila inaamin, talagang minsan, miyembro nila, inaakalang NPA dahil hindi sila nagkokondena ng mga NPA nilang miyembro. Thank you, Madam Chair. Pag nilalabanan nyo ang NPA recruitment sa mga paaralan, ang slogan nila ay Defend Academic Freedom. Anong pananaw nyo dyan, NYC Chairman? Yang patungkol sa Defend Academic Freedom, for example, tayo naman galing sa UP Diliman. Kapag nababanatan minsan yung paaralan about NPA na napapatay, sinasabi nila Defend UP, Defend Academic Freedom. Pero kahit ako, pag nakakasama ko yung iba, pinagtatanggol ko naman ng UP, sinasabi ko, hindi naman lahat dyan makakaliwa, kakaunti lamang. Ang sinasabi ko lang rin dyan, nagiging vague rin, katulad ng red tagging. Kasi minsan, sa academic freedom, pwede mo naman talaga pag-aralan lahat ng ideas and ideology sa ating bansa. Pwede mo nga pag-aralan mismo yung revolusyon. Okay lang yon, kasi pag-aaral yon. Pero pag meron tayong estudyante, miyembro, napapatay bilang teroristang NPA, dapat ikondena ng school. Hindi kasi nila kinokondena kahit kailan yung alumni o yung miyembro nila bilang NPA. Ang isang example ko po dyan, for example, sa UST, nakakita sila ng vandalism, Viva CPP NPA. Hinanap agad ng administrator kung sino yung school youth org na nag-vandalize.
Pero sa UP, minsan, pag nandun tayo sa campus, kahit anong vandalism dyan, Viva CPP, NPA, hindi man lang tinitingnan ng administration. Minsan, pag pumupunta pa ang pulis at sundalo doon, o minomonitor ng gobyerno, sasabihin na naman nila, defend UP, defend academic freedom. That term has been abused. Bringing down the government is not part of academic freedom. Thank you, Madam Chair. Noong nakaraang International Youth Day, may ginawa po ba ang NYC para mag-celebrate nito? Yes, ngayon pong nakalipas na linggo, International Youth Day, nagkaroon po tayo ng malawakang event kasama ang mga sangguniang kabataan, kadete ng PMA, PNPA, PPSA, MAAP, mga OCS ng Army, Air Force, Navy, Coast Guard, mga ROTC Corps Commander ng iba't ibang universidad. At doon pinagsama-sama natin sila patungkol sa disiplina, patungkol sa pagmamahal sa bansa at pag-mobilize nila bilang isang henerasyon paglaban sa recruitment ng NPA. And last question ko po, para po sa NYC, PNP, pati DILG po. Anong masasabi nyo dyan sa DILG accord with UP or PUP na bawal i-secure ng tropa ng gobyerno ang government schools? NYC, PNP, and DILG, no? Yes po. Yung accord na yon, sa tingin namin, sa NYC, inabuso na yon. Sa 100 plus na state colleges and university, UP and PUP lang yung merong accord na bawal pumasok ang PNP at AFP sa campuses. Ngayon, may isang example dati, nung estudyante ako sa UP Diliman, may naghahasa at napatay doon sa checkpoint ng UP. Hindi makapasok yung PNP kasi merong ganong accord. I think it has been abused for the longest time. Yun ang nagamit ng ibang NPA na bumababa mula kabundukan. Doon sila tatambay kasi hindi nakakapasok ang tropa ng gobyerno. Saan kayo nakakita na yung government institutions and universities hindi man lamang masecure ng government natin kapag kailangan ng gobyerno? DILG po and PNP, baka may ano po kayo? Comment po dito sa ating DILG accord po. Your Honor, we don't have any comment dun sa sinasabi po ng ating chairman kanina. No? And we're just here to really help and tanggalin po natin yung sinasabi nyong against the government. That's the only thing that we can do right now po. Probably we'll just try to review the accord right now. We don't have, we should review the provisions of this. Titignan na lang po namin maigi, okay, before we comment on it. Thank you. You know, in my 6 years in the National Youth Commission, I do not prepare speeches. Kung ano yung nararamdaman ko sa aking mga kaharap sa araw ng event, yun ang aking sinasabi, yun ang aking kinikwento. Kaya kong sabihin ngayong araw na ito, na nasa aking harapan ngayon, ang mga leader kabataan na nag-aalay ng kanilang oras, ng kanilang buhay, ng kanilang mga pangarap para baguhin ang bansa, para yayain ng kabataan Pilipino, baguhin ang bansang Pilipinas. Ako'y nagagalak na nagawa ko ng paraan
na sa aking 6 na taon, ngayong araw na ito, International Youth Day, nagsama-sama na lahat ng leader kabataan sa ating bansa. Lahat ng mga kadete, ng lahat ng academies, ng lahat ng officer candidate schools, ng mga ROTC units, at kasama ngayon marami mga sangguniang kabataan. Kayo ang mga leader at inaasahan ng ating bansa ngayong araw na ito at sa susunod. Learn to live without fear. Go through such pain and sufferings without complaining. Learn to appreciate the beauty of the common things around you. Serve the lowest and the poorest without counting the cost or asking something in return. Naniniwala kami na kayo sinasakripisyo ninyo ang inyong oras, ang inyong panahon para maging opisyal ng gobyerno. Dapat kaming mga opisyal rin ng gobyerno, inaalay rin namin ang oras namin para sa inyo. Ay nasa sa amin dahil naririto kayong lahat. Kayo ang sumisimbolo sa susunod na henerasyon ng ating bansa. Kayo ang mga pag-asa ng mga pag-asa ng bayan. Maraming salamat po.